Sa loob ng isang maliit ngunit malinis na klinik sa bayan ng San Rafael, ay naroon si Clark, isang gwapong nurse na kilala sa pagiging maalaga. Magalang at higit sa lahat, tahimik. Hindi siya palakibo sa mga pasyente maliban kung kailangan. Ngunit kahit ganoon, maraming babae ang napapatingin sa kanya. Marami ring pasyente ang bumabalik hindi lang para sa reseta o magpa-check up, kundi para lang makita siya. Matangkad si Clark, maputi, may matangos na ilong at laging maayos ang ayos. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa kanyang nursing station, pumasok ang isang babae. Napatingin siya saglit, pero bumalik agad ang tingin niya sa chart na hawak. "Excuse me po," bungad ng babae, medyo hinihingal. "Dito po ba nagpapatingin ng sugat?" Hindi agad sumagot si Clark. Tumango lang siya at tinuro ang examination bed. "Pwede po kayo doon, miss." Mahinang sabi niya. Thank you po." Umupo ang babae sa kama at inilabas ang kamay na may sugat sa palad. Mukhang nasugatan habang nagluluto. "Pasensya na po, medyo malalim yata. Napasot na hiwa kasi ako kanina sa kusina." Paliwanag ng babae. Tahimik na lumapit si Clark. Kinuha ang tray ng cotton, alcohol at bandage. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng babae. "Masakit po ba?" Tanong ni Clark habang tinatanggal ang maliit na tissue na ipinantakip ng babae. "Kinila lang pero ngayon parang okay na po." Sagot ng babae habang pinagmamasdan si Clark. "Ang labig ng kamay niyo, Kuya Nurse." Hindi sumagot si Clark. Tila sanay na siyang sabihin ng ganon. Tahimik niyang nilinis ang sugat. Banayad para hindi masyadong masaktan ng pasyente. "Pasensya na kung maabde. Alcohol lang to." Ani Clark habang dumadampi ang bulak sa balat. "Okay lang po. By the way, ako nga pala si Martina. First time ko dito sa clinic. Kayo po, matagal na kayo rito?" Bahagyang tumango si Clark. 4 years na po." "Wow, ang tagal na rin. Di po ba kayo napapagod araw-araw may pasyente?" Sanay na po." Maikling sagot ni Clark habang abala pa rin sa paglalagay ng bandage. Napatingin si Martina sa mukha ni Clark. Malapit na malapit sila sa isa't isa. Makinis ang balat ng nurse. Maayos ang kilay. Tahimik pero may lalim ang mga mata. "Hindi po kayo masyadong madaldal, no?" Tanong ni Martina, medyo nakangiti. Napatingin si Clark sa kanya saglit. Saka bahagyang ngumiti. "Hindi po talaga ako pala salita." "Pero okay lang yon. Mas gusto ko nga yung mga lalaking tahimik." Hindi sumagot si Clark. Natapos na niyang balutan ng sugat. Tumayo siya at inayos ang tray. "May gamot po akong ibibigay, antibiotic. Inumin niyo po yun 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain." Tumango si Martina. "Sige po. Salamat po talaga, Kuya Clark. Tama po ba? Clark ang name niyo?" Napatingin si Clark. "Name tag po." Sabay turo sa dibdib niya, nakalagay. "Ay, oo nga pala." Sabay tawa ni Martina. "Sorry, hindi ako masyadong observant." Tahimik na tumalikod si Clark at nagsimulang mag-record sa chart. Maya-maya, biglang nagsalita si Martina. "Alam mo, kahit tahimik ka, parang ang gaan mo kasama." Hindi siya tiningnan ni Clark pero bahagyang tumigil siya sa pagsusulat. "Salamat po." Mahinang tugon ni Clark. "May asawa ka na?" Tanong bigla ni Martina. Diretso. Napatingin si Clark. Halatang-halatang nabigla pero hindi nagpahalata. Wala pa po." "Girlfriend?" Umiling lang si Clark. "Bakit kaya? Gwapo ka naman, mabait, nurse pa. Type ka ng marami." Hindi niya sinagot. Bagkus, tinapos niya ang notes niya at ibinalik ang chart sa rack. Si Martina naman ay ngumiti at dahan-dahang tumayo. "Salamat ulit ha. Pwede ba ako bumalik kahit hindi sugatan?" Biro ni Martina. Napangiti si Clark. "Linig po ito. Mas maganda kung hindi po kayo sugatan." Natawa si Martina. "Oo nga no. Sige po, ingat kayo." "Mag-ingat din po kayo sa kusina."
Noted. Next time may gloves na ako. Sagot ni Martina habang papalabas. Pero nilingon ulit si Clark. Sana sa susunod, mas makilala pa kita, Nurse Clark. Pagkaalis ni Martina, saglit na natigilan si Clark at napailing na lamang. Samantala, sa isang engranding mansyon sa loob ng exclusive subdivision, sa loob, maririnig ang tunog ng takong na kumakalabog sa marmol na sahig. Si Naila, isang mayamang babae na kilala sa pagiging maldita, ay pababa ng hagdan. Aling Rosa! Sigaw niya. Bakit malamig ang kape ko? Sinabi ko ba sa'yo na gusto ko ng iced coffee? Napalingon ang matandang kasambahay. Nanginginig sa kaba. Pasensya na po, ma'am. Akala ko po kasi. Huwag ka nang magpalusot. Sabi ni Naila sabay tapoy ng konting laman ng baso sa dapat. Bakit ba hindi niyo pa rin makuha ang simple kong gusto? Araw-araw ko na lang sinasabi. Mainit na brewed coffee. Walang asukal, walang gatas. Hindi milk tea ang gusto ko. Tahimik na inabot ni Aling Rosa ang baso at yumuko. Tumalikod si Naila at umupo sa malambot na couch habang pinapatuyo ng isa pang maid ang sahig. Pumasok si Helen. Ang kaibigan niyang halos araw-araw ay nandoon. Nakasuot ng pink na spaghetti strap dress. May dala pang bag na luxury brand. At mukhang kakatapos ng magpasalon. Oh my gosh, girl! Bungad ni Helen. May kaaway ka na naman? Hindi kaaway. Mga engot lang. Sagot ni Naila habang nagkakalkal ng manicure kit. Kaya minsan, gusto ko nalang palitan lahat ng stuff dito. Grabe ka, bestie. Sila na nga naglilinis. Sila pa sinisigawan mo. Chill ka naman. Umupo si Helen sa tabi ni Naila at nilapagay ng lip balm. Ikaw talaga? Parang hindi ka pa nasanay sa buhay. I deserve perfection. Sagot ni Naila, umikot ang mata. Hindi ko kasalanan kung mababa ang standards ng ibang tao. True ka dyan. Pero girl, sa totoo lang ha, hindi mo ba naisip na baka kaya ka single pa rin hanggang ngayon kasi sobra kang demanding? Napalingon si Naila, kunot noo. Excuse me? Anong connect ng kape sa pagiging single ko? Hindi yung kape, yung attitude mo. Sabay tawa ni Helen. Tingnan mo ko, happy lang, smiling approachable, kaya maraming lalaking naliligaw. Hindi ako desperate, Helen. Hindi ko sinabing desperate ka. Pero maybe, kailangan mo lang ibaba ng konti yung standards mo. Baka naman kasi, kaya ka walang boyfriend, kasi, parang ang lalaking lalapit sa'yo, parang papasok sa impyerno. Nagtaas ng kilay si Naila. So gusto mo magpa-cute ako? Magkunwaring mabait? Hindi, I mean, magpakumbaba ka naman kahit minsan. Kaya mong hindi sigawan ng tao sa loob ng isang araw. Who knows? Baka may maswerteng delivery boy na mandigaw sa'yo. Delivery boy? OMG, Helen. Are you even listening to yourself? Ako? Magpapaligo sa delivery boy? I don't think so. Hoy! Huwag mo mamaliitin ng mga delivery boys. Baka mas may manners pa yun kesa sa ex mong CEO na nagloko. Napatawa si Naila pero agad ding bumalik sa pagiging poker face. Alam mo, minsan naiinis ako sa'yo. Pero tama ka rin. Lahat na lang na dumating sa buhay ko, may sabit. O kaya gusto lang ako kasi may pera ako. Eh di kaya nga try mo ang ibang klaseng lalaki. Yung simpleng nurse, barista, teacher, yung hindi CEO. Yung hindi pogi para lang pagpa-impress. Yung tahimik, matino, marunong mag-alaga. Ew! Sagot ni Naila. Tahimik? Baka boring. Ayoko nang walang thrill. Kaya ka single bestie. Sabay silang nagtawanan. Pero si Helen, seryoso na rin ang tono ng tumingin kay Naila. Girl, in all honesty, baka kailangan mo na rin ng love life. Hindi mo ba napapansin na lahat ng kaibigan natin may partner na? Hindi ko kailangan ng lalaki para masabing kumpleto ako. Oo na, pero minsan, okay rin na may karamay.
Hindi yung puro ka sa bahay ang nasisigawan mo araw-araw. Eh kung magka-boyfriend ka, baka matuto kang ngumiti kahit kapilang ang usapan. Sige, pag dumating yung lalaking kayang tisun ako, pag-iisipan ko. Promise ha, kahit hindi pogi, kahit tahimik lang siya. Fine, kahit tahimik. Basta hindi cheap. At dapat matangkad. At dapat hindi clingy. At dapat may sense of passion. At eto na naman tayo sa checklist mo. Sabay facepalm ni Helen. Sinasabi ko lang, kung gusto niya akong ligawan, dapat kaya niyang sabayan ng standards ko. Wait ka lang, girl. Feeling ko may darating. Yung hindi may inaasahan. Yung literal na wala sa checklist mo. Kapag nangyari yon, manlilibre ako ng milk tea sa lahat ng kasambahay dito. Ilang araw ang lumipas, matapos ang tahimik at mapayapang araw sa clinic, nagmadaling lumabas si Clark. Suot pa rin ang kanyang nursing uniform. Halata sa mga mata niya ang pagod, pero tuloy lang sa lakad. Bitbit ang isang brown paper bag na may prutas, juice, at ilang personal care items. Dumiretso siya sa ospital kung saan naka-admit ang kapatid niyang si Clea. Si Clea, 12 taong gulang, matalino, masayahin, pero kasalukuyang nakakonfine dahil sa severe pneumonia. Ilang araw na siyang nagpapalakas sa ospital. Pagkapasok ni Clark sa hospital ward, sinalubong siya ng receptionist. Nurse Clark, hindi ka pa rin nagpapahinga? Pabirong tanong ng staff. Ngumiti lang si Clark nagtipid. Dadalo lang po sa kapatid ko, room 207. Nang makarating si Clark sa kwarto, agad bumungad ang boses ni Clea mula sa loob. Kuya Clark, bilis! Yung unicorn pillow ko nahulog. Sigaw ni Clea habang nakamask at may IV sa braso. Pumasok si Clark sabay pulot ng unan sa sahig. Hinay-hinay lang, baka mahirapan ka sa paghinga. Hindi na po ako hinihingal kanina, promise. Mas okay na ako ngayon. Sagot ni Clea. Ngumiti sa kanya kahit may oxygen cannula pa sa ilong. Ngumiti si Clark at inayos ang buhok ng kapatid. Good girl. Dinalahan kita ng manggang hinog. Gusto mo? Totoo? With bagoong? Kahit bawal. Pero huwag masyado. Sabay kindat ni Clark. Best kuya ever ka talaga. Sabi ni Clea habang pumipilantik ang daliri. Habang kumakain si Clea, naupo si Clark sa gilid ng kama at tinignan ang mga papel sa bedside table. Nandoon ang 2 envelope mula sa billing section. Binuksan niya ang isa. Napalalim ang buntong hininga ni Clark. Hindi pa nga sila bayad at may bagong test pang kailangan gawing bukas. Pumasok ang head nurse. Clark, may update lang sa bill ni Clea. Kailangan nating bayaran yung kalahati ng lab test bago ma-schedule. Nasabi na sa'yo yan ni admin, no? Tumango si Clark. Opo, naiintindihan ko. Ako na pong bahala. Pagkalis ng head nurse, tumahimik si Clark. Si Clea, walang kaalam-alam sa pinagdadaanan ng kuya. Kuya? Tawag ni Clea. Oh. Alam mo, minsan, naiisip ko paano kung wala ka. Napalingon si Clark. Bakit mo naman naisip yan? Kasi ikaw lagi kasama ko sa check-up. Ikaw nagluluto. Ikaw nagbabantay. Lahat ikaw. Hindi ka pa po ba napapagod? Ngumiti si Clark at pinisilang kamay ng kapatid. Hindi ako napapagod. Mas mahirap pa mga pasyenteng matanda kaysa sa'yo. Tigilan mo ako dyan, kuya. Tawa ni Clea. Basta ikaw, Clea. Magpagaling ka. Di ko hahayaan na mag-isa ka. Laban lang tayo palagi, di ba? Tumango si Clea. Opo. Tapos pag lumaki ako naman na mag-aalaga sa'yo. At sana, kuya, pagka-girlfriend ka na rin. Napakunot noo si Clark. Ha? Bakit pati yan iniisip mo? Kasi gusto ko ng ate. Yung mabait. Yung magdadala sa'yo ng kape sa work. Yung aalagaan ka din kasi minsan tahimik ka masyado. Gusto ko may kukulit sa'yo. Ganito na ako, Clea. Hindi ko na iniisip yan. Pero kuya,
Gusto ko talaga. Next time, dalhin kita ng application form para sa girlfriend mo. Napatawa si Clark, pero agad ding bumalik sa seryoso ang muka nang mapatingin sa statement ng ospital. Baka kailangan ko nang maghanap ng extra shift. Bulong ni Clark sa sarili. Ilang oras makalipas, biglang pinatawag si Clark sa ER. Kulang na naman sa staff at may dumating na pasyente. BAP case daw. Pagkarating ni Clark, bumulaga agad sa kanya ang boses ng isang babae. Excuse me? Ilang minuto na ako nakaupo dito. VIP ako. Anong klaseng service to? Malditang tanong ng babae. Patingin-tingin ang ibang nurse habang habalang nag-aasikaso ng ibang pasyente. Si Naila, isang kilalang pangalan sa negosyo at social media, ay nakaupo suot ang designer sunglasses. May benda sa bukong. Kagat ang labi sa inyes. Lumapit si Clark. Tahimik. Bitbit ang chart at mga gamit panglinis ng sugat. Good afternoon po. Ako po si Nurse Clark. Aasikasuhin ko na po kayo. Wow! Finally may gumalaw din. Ang tagal bago ako mapansin dito. Hindi na kumibo si Clark. Maingat niyang inalis ang takong ni Naila at sinilip ang pamamaga sa bukong. May sprain po kayo. Medyo may gasgas. Lalagyan ko lang po ng gamot. Medyo maapdi lang po ito ng kaunti. Ayoko nang mahapde. At huwag mong hawakan masyado. Mahal yung legs na yan. Noted po. Sagot ni Clark. Maingat niyang nilinis ang sugat. Halos hindi humihinga para huwag sumagi nagmadiin. Tahimik lang si Clark. Kalmado, banayad. Napatingin si Naila sa kanya. Bakit parang hindi ka affected? Ang dami kong sinabi ah. Sanay na po sa iba't ibang pasyente. Sagot ni Clark. Napakunot noo si Naila. Sigurado kong hindi ka pa nagkakagusto sa kagaya kong babae. Hindi siya tinignan ni Clark. Pasensya na po. Trabaho ang focus ko sa ngayon. Napatahimik si Naila. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may lalaki na hindi nabighani sa itsura, pangalan, o yaman niya. That night, umuwi rin si Naila pero hindi siya mapakali. Sa isang malaking mansyon, nakaupo si Naila sa kanyang walk-in closet. Nakabukas ang laptop sa harap niya habang hawak ang cellphone. Sabay kinukuskos ang sugat sa kanyang bukong. Ano ba tong nurse na yun? Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang screen. Sa monitor, may open tab. Clark Alves, 26, 5 years in service. Parang walang social media. Kumunot no si Naila, sabay ikat ng swivel chair niya. Hindi siya sanay na hindi mag-google ang isang tao. Usually, isang search lang, may LinkedIn, may Facebook, may chismis. Pero ito, tahimik. Literal. Anong klaseng nilalang to? Mukha pa namang seryoso tapos hindi ko man lang mahanap ang Instagram? Baka ghost. Sabat ang kaibigan niyang si Helen na biglang sumulpot mula sa pintuan ng walk-in closet. Hawak ang milk tea. Napaigtad si Naila. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Hindi mo sinarado yung gate eh. Saka hello. Obvious na kinikilig ka dyan sa nurse na mukhang hindi mo type. Hindi ako kinikilig no? Curious lang ako. Defense ang sagot ni Naila. Sabay kuha ng throw pillow at binato si Helen. Curious nga. Pero, ginugugil mo yung buong buhay niya. Sabay lagok ng milk tea ni Helen at humiga sa carpet. Bihira lang yan ha. Usually, pag nagkasugat ka, sinisigawan mo yung nurse. Ngayon, nag-i-stalk ka. Wala akong ini-stalk. Iniimbestigahan ko lang. Ah, okay. May investigation na pala ngayon. Halatang halata, girl. Napairap si Naila at sinubukang ibalik sa laptop ang atensyon niya. Nag-scroll siya sa mga larawan ng ospital sa Facebook page ng ospital. Hinahanap ang kahit anong group photo na pwedeng may mukha ni Clark. At doon, sa isang candid na kuha sa charity event ng ospital, nakita niya itong nakatayo sa likod. Nakasuot pa rin ng white uniform, may bit-bit na supplies, at may batang nakasakay sa likod niya habang nakangiti. Natigilan si Naila. Hindi dahil gwapo,
Hindi dahil nurse, kundi dahil sa ngiting yon. He's not trying. Bulong ni Naila. Yan ang nakakakilig. Sapat muli ni Helen. Yung lalaking hindi nagpapapansin pero hindi mo maiwasang mapansin. Natawa si Naila. Uy, pero seryoso, baka ito na yon. Yung yung magpapababa ng grade mo. Sabay kindat ni Helen na tumayo. Walang ganon. Meron te. Sa pelikula lang yan usually. Yung tipong tahimik, low-key, pero bigla na lang, boom! Kapag hindi mo na siya nakikita, parang kulang. Hindi kumibo si Naila. Saka lang siya natauhan nang biglang tumunog ang phone niya. May email notification mula sa assistant niya. Ma'am, nasend ko na po yung donasyon natin sa Children's Ward ng St. Alexius Hospital. Maraming salamat daw po. Napakagatlabi si Naila. Hindi niya sinabi na ang donasyon na yon ay dahil lang gusto niyang bumalik doon. Makita ulit si Clark. Habang naliligo si Naila, tumitig siya sa salamin. Nakahubad, nakatapis, pero hindi iikot ang isip niya sa usual na tanong kung anong shade ng lipstick ang isusuot niya bukas. O anong bag ang ipopost niya sa IG. Ang iniisip niya ay simple. Si Clark. Ano kayang iniisip niya sa akin? Tahimik ba talaga ang lalaking yun dahil suplado siya? Dahil professional lang siya o dahil wala siyang pake? At bakit parang ang lakas ng dating ni Clark kay Naila kahit isang beses lang sila nag-usap? Pagkatapos maligo, nagsuot si Naila ng plain shirt at shorts. Pumasok siya sa kwarto. Pinuksan muli ang laptop. Nag-type siya ng how to get the attention of a quiet mind. Lumabas sa mga sagot at binasa ni Naila lahat ng yon. Napangiti si Naila. Challenge accepted. Ilang araw makalipas, mainit ang araw pero malamig ang lobby ng St. Alexius Medical Center. Maaga pa, pero masigla na ang kilos ng mga tao. May mga pasyente naglalakad, may naka-wheelchair, at may mga batang may bitbit na stop toys. Sa isang bench malapit sa front desk, nakaupo si Clea, naka-jacket at may bitbit na maliit na backpack. Katatapos lang niya sa final check-up. At hinihintay lang ang kuya niyang si Clark para makalabas na sila ng ospital. Kuya, tagal mo naman. Bulong ni Clea habang kumakain ng gummy worms. Maya-maya bumukas ang pinto ng main entrance. Isang babaeng naka-all black ang pumasok. Naka-heels, naka-designer shades, at may aura ng katarayan. It was Naila. She looked out of place, too glamorous for a hospital lobby. Ngunit naglakad ito ng diretso. Dala ang isang paper bag na may label ng high-end bake shop. Good morning po, ma'am. Bati ng guard. Pasuyo ng logbook. Dadalhin ko lang to para sa children's ward. Sagot ni Naila. Donation lang po, tapos alis na rin ako. Sa kabilang dulo ng bench, naningkit ang mata ni Clea. Pinanood niya ang bawat galaw ni Naila. Parang pamilyar siya. Napansin niyang si Naila ay tumingin sa paligid. Tila may hinahanap o hinihintay. Nagtagpo ang mga mata nila. Si Clea, maliit at payat. Nakatingin direkta kay Naila habang umuguya ng gummy worm. Tinaasan ni Naila ng kilay si Clea. Bakit? Hindi umiwas ng tingin si Clea. Ikaw yung sumigaw sa ER ng isang araw, no? Napahinto si Naila. Excuse me? Tumayo si Clea at nilapitan si Naila. Hawak pa rin ang plastic ng candy. Naalala po kita. Ikaw yung may designer shades. Tapos sumigaw ka ng VIP ako habang nagre-reklamo ka kasi walang nurse agad. Nanlaki ang mata ni Naila. Hoy, I'm not judging po. Sabat ni Clea, sabay kagat sa gummy. Pero, ikaw yung pasyente ni Kuya Clark ko, di ba? Natigilan si Naila. Kuya Clark? Tumango si Clea. Proud pa. Yup, kuya ko yung tahimik na nurse na pogi. Laging mukhang pagod pero mabait. Tapos ikaw yung pasyente niya na parang bossy. Excuse me, hindi ako bossy. Protesta ni Naila.
Assertive lang ako. Same-same lang po yun. Sagot ni Clea sabay ngisi. Anong ginagawa mo po dito? Wala. Dumaan lang. May dinala akong donation. Wow, bait mo naman bigla. Tukso ni Clea. Napataas ang kilay ni Naila. Anong ibig mong sabihin bigla? Kasi nung una, akala ko ikaw yung tipong galit sa lahat. Pero ngayon, may dala ka ng cake sa mga bata. Nagtapik pa sa baba si Clea. Nagpapabibo ka, no? Hoy, hindi ako nagpapabibo. Depensa ni Naila habang nag-iwas ng tingin. Ngumisi si Clea. Sure ka? Kasi parang biglang ang bait mo po. Simula nung namit mo si Kuya. Napatitig si Naila sa batang babae. Teka, ilang taon ka na ba? 12. Pero mataas IQ ko. Nababasa ko yung mga tao. Tumawa si Naila. Unang beses na may batang hindi siya na-turn off sa pagiging straightforward. At ano naman ang nababasa mo sa akin? Mayaman, maarte, madaldal pero deep inside, softy ka rin, tsaka nilapitan ni Clea ang muka. Type mo si Kuya? Namilog ang mata ni Naila. Ha? Kaya ka bumalik dito, diba? Ah, no. I mean, I just want to give back to the community. Ganun po ba? Clea smirk. Yung mga nurse, community din yun, no? Hindi makasagot si Naila. In that moment, dumating si Clark mula sa elevator, dalang discharge papers ni Clea. Clea, ready na tayo. Naputol si Clark nang mapansin ni Naila sa tabi ng kapatid niya. Miss Naila, kayo po ulit? Umayos ng tayo si Naila, nag-adjust ng shades. Yes, dumain lang, donation lang. Small gesture. Napatingin si Clea kay Clark, tapos kay Naila, tapos balik sa kuya niya. Kuya, ate ko na ba siya? Namilog ang mata ni Clark. Aha? Ano sinasabi mo? Wala lang. Curious lang. Kasi para pong may chemistry kayo. Clea. Sabay ni Clark at Naila. Nagtawa na ng mga nurse. Napakamot na lang ng ulo si Clark, habang si Naila ay pilit pinipigil ang ngiti. Anyway, sabat ni Naila. I'll go ahead. Nice seeing you both. Bago ito tuluyang umalis, bigla itong lumingon at ngumiti kay Clea. Smart ka nga. Ay, opo, I know. Sagot ni Clea sabay thumbs up. Kinabukasan, nagpunta na naman si Naila sa may hospital. Gusto niya lang makita na naman si Clark. At swerte siya dahil si Clark ang kanyang nurse kaya tuwang-tuwa si Naila. Mabango, malamig, at may view ng lungsod sa bintana. Sa gitna ng kwarto, nakaupo sa kama si Naila. Suot ang silk robe at may benda pa rin sa bukong. Magaling-galing naman yon pero nagkunwari si Naila na masakit pa rin. Nakapatong sa tray ang bagong bagsak na bulaklak mula sa isang client. Pero hindi na iyon ang gusto niyang tinititigan. Nasa kwarto rin si Clark. May hawak itong hiringgilya. Nakaayos ang sleeves ng white uniform at ni isang beses ay hindi tumingin sa cleavage ni Naila. Kahit obvious na unti-unti niyang pinababa ang neckline ng robe niya. Professional, tahimik, di natitinag, at doon lalo siyang nahulog. Miss Naila, kailangan po nating iturok itong antibiotics niyo ngayong 6 p.m. Sabi ni Clark. Walang pagalinlangan sa boses. Of course, Nurse Clark. Ani Naila, medyo papulong. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Umupo si Clark sa gilid ng kama. Kinuha ang alcohol at cotton. Dahan-dahang hinaplos ang braso ni Naila para hanapin ang tamang ugat. Tumitig siya sandali habang pinapadama ang skin. At doon, napasinghap si Naila. Hindi dahil masakit, kundi dahil may kung anong init ang pumalot sa kanya sa bawat haplos si Clark. Tahimik si Clark. Focus. Ang lalim ng tingin niya, pero hindi ako yung tinitingnan. Ani Naila sa isipan. Relax lang po. Mahinang sabi ni Clark habang tinutusok ang hiringgilya. Kunting kirot lang po ito. Napapikit si Naila pero hindi dahil sa sakit.
Naramdaman niya ang mainit na palad ni Clark sa balikat niya. Panandali ang piniga para hindi na maramdaman masyado ang karayom. At sa sandaling iyon, gusto niyang hawakan ang kamay ni Clark. Hawakan ng mahigpit. Huwag pakawalan. Pero pinigilan ni Nyla ang sarili. Ang puso niya'y kumakabog. Nurse Clark? Mahinang sabi ni Nyla pagkatapos ng turok. Po. Tumingin si Clark sa kanya. Sandali lang at agad bumalik sa pagtatakip ng benta. Na-curious lang ako. Lagi ka ba talagang ganito katahimik? Tumigil si Clark sandali pero hindi siya tumingin kay Nyla. Opo, sanay po akong makinig kesa magsalita. Hindi ba nakakapagod maging tahimik? Napangiti si Clark. Kaunti lang. Hindi naman po, mas maraming naiintindihan kapag hindi masyado nagsasalita. Tumango si Nyla. Wala ka ba talagang girlfriend? Tanong ni Nyla bigla. Napatigil si Clark sa pagligpit. Wala po talaga. Wala pa o wala talaga? Wala talaga. Bakit? Maraming priorities. Tumango si Nyla pero sa loob niya, sumigaw ang isip niya ng, ako na lang kaya ang unahin mo. Hindi niya alam kung paano o kailan nagsimula. Pero ang bawat pagpapahid ni Clark ng gamot, bawat paghawak ng pulse niya, bawat banayad na galaw nito habang ginagamot siya, lahat ng iyon, parang unti-unting pag-aangkin. Hindi sinasadya, hindi sinasabi pero ramdam na ramdam niya. At ang pinakamasakit, hindi niya alam kung kailan siya mapapansin ni Clark. Later that evening, naiwan si Nyla sa kwarto. Kakalabas lang ni Clark. Tahimik pa rin. Diretso lang ang lakad palabas. Humiga siya sa kama. Huminga ng malalim. Tumitig sa siling. Ako ang dapat yung mahalin. Kinabukasan, maaga pa nang pumasok si Clark. Suot pa rin niya ang malinis na puting uniform at ang ID niya. Tahimik. Gaya ng dati pero sa loob ng kwarto, ibang katahimikan ang sasalubong sa kanya. Nakahiga sa kama si Nyla. Suot ang isang eleganteng silk robe na kulay champagne. Bahagyang nakabukas sa dibdib. Sapat para makita ang makinis niyang balat pero hindi sobrang lentad. Ang buhok niya ay nakatrinta sa gilid at ang mga labi may pahid ng peach gloss. May kung anong init na nararamdaman si Clark. Nurse Clark? Bati ni Nyla. May halong lambing at landi sa tono. On time as always, reliable. Good morning po. Sagot ni Clark. Walang reaksyon. Walang ngiti. Inayos lang niya ang tray sa bedside table. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang thermometer. Temperature check po muna tayo. Ay, gusto mo ba kung ako na lang ang maglagay? Tanong ni Nyla habang nakatitig diretso sa mga mata ni Clark. Nagkibit balikat lang si Clark. Ako na po ma'am. Maingat niyang iniligay ang thermometer sa tenga ni Nyla. Habang ginagawa niya iyon, bahagyang lumapit ang mukha niya. 1 pulgada lang ang pagitan sa mukha ni Nyla. At si Nyla, napangiti. Amoy alcohol ka. Ani Nyla, mahina. At konting mint, mabango. Hindi ko may boss si Clark. Tiningnan lang ang thermometer screen. 36.9, normal po. Siguro mas tataas kung ikaw ang dahilan ng init ko. Bulong ni Nyla, halos pabulong lang sa hangin. Hindi siya pinansin ni Clark. Kinuha na ang hiringgilya para sa scheduled na antibiotic shot. Injection po, right arm. Alcohol lang po muna. Pinasa ni Clark ang cotton at maingat na nililinis ang braso ni Nyla. Pero si Nyla, tila sinadyang lumapit pa ng konti. Parang gusto niyang mahulog kay Clark. Literal. Ay, sorry. Sabi ni Nyla, kunwaring nadulas habang inaayos ang robe. Nahulog ito ng bahagya sa balikat, kaya't bahagyang lumitaw ang brass strap. Hindi man lang siya tinignan ni Clark. Tumalikod ito, kinuha ang bagong gloves at nagpatuloy. Medyo maapdi lang po ulit ito. Paalala ni Clark. Okay lang, sanay naman ako masaktan.
Sagot ni Naila, mapunokso. Habang itinuturok ni Clark ang gamot, tahimik ang buong kwarto. Pero sa dibdib ni Naila, kinikilig siya. Alam mo ba, panimula ni Naila habang tinitignan ang braso ni Clark. Hindi ka talaga nag-ismail sa akin. Pasensya na po, lagi yung focus sa trabaho. Baka naman, takot kang mapol. Saglit na napatigal si Clark. Bahagyang tinaas ang tingin. Po? Wala. Ngisi ni Naila. Pero seryoso, ganyan ka ba talaga? Tahimik o may pinagdadaanan lang? Ganyan lang po talaga ako. Never ka ba naging wild? Never pa po. Grabe ka. Parang hindi ka totoong tao. May mga ganyang comment na rin po akong narinig. Sagot ni Clark. The more he avoids me, the more I want him. Ani Naila sa isipan. Pagkatapos ng turok, inayos na ni Clark ang tray. Need anything else po ba kayo, Miss Naila? Actually, umayos ng upo si Naila, saka tinignan nito mula ulo hanggang paa. Can you sit beside me for 5 minutes? I just want company. Saglit na nagdalawang isip si Clark, pero tumango. Sige po. Pero saglit lang. May susunod pa po kong pasyente. Umupo siya sa maliit na stool sa tabi ng kama. Si Naila, kumendat. Don't worry, I won't fight unless gusto mo. Hindi ko may boss si Clark. Napa-excel si Naila, bahagyang frustrated. Pero sa loob-loob niya, mas lalong-lalo siyang nata-challenge. Kasi sa wakas, may lalaking hindi madaling makuha. Anong trip mo, Nurse Clark? Tanong ni Naila. Movies, music, or tahimik lang talaga? Mahilig po ako sa classical. Mahilig din sa halaman, gardening pag off-duty. Napailing si Naila. Wow, ikaw na nga siguro ang pinaka-boring na taong na-meet ko. Pasensya na po. Pero ngumiti si Naila. Pero gusto ko yung boring na yan. Peaceful. Tahimik ulit. Maya-maya'y nagsalita ulit si Naila. Kung hindi kita nurse, liligawan na siguro kita. Hindi pa rin siya tinignan ni Clark. Professional boundary po. Kung wala ng boundary, hindi pa rin po siguro. Pumili ka lang, Clark. Takot ka ba sa babae o talagang hindi mo lang ako gusto? Napatingin si Clark sa wakas. Diretso sa mata ni Naila. Ilang segundo ang lumipas, walang kumikibo. Tapos tumayo si Clark. Pasensya na po, babalik po ako mamaya para sa follow-up. Ganun na lang? Tanong ni Naila medyo naiinis. Kahit kunting sagot man lang sa tanong ko? Tumigil sa pinto si Clark. Tumingin pabalik. Tahimik pa rin ang boses, pero may bahid ng respeto. Hindi po lahat ng tahimik. Manhid. Hindi rin lahat ng hindi tumitingin. Hindi nakakaramdam. At tuluyan na siyang lumabas ng kwarto. Ilang buwan makalipas, nanatili si Naila sa ospital at patuloy ang palihim na paglalandi niya kay Clark na tahimik at masyado pa ring seryoso. Miss Villarama, ang resulta po ng test nyo, normal. Wala na po kayong kailangan pang i-confine. Seryosong sabi ni Dr. Lim habang nilalatag sa harapan ng pasyente ang kanyang lab results. Ngumitilag si Naila, naka-cross legs habang nakaupo sa edge ng hospital bed. Suot ang silk robe na kulay peach. Sabi ko na nga ba, Doc? Healthy akong babae. Humikap si Naila ng kunwari pagod. Oh, pero may nararamdaman pa rin akong kakaiba. Napakunot noo ang doktor. Anong klaseng pakiramdam po, ma'am? Huminga ng malalim si Naila at tumingin sa labas ng pintana, kunwari malalim ang iniisip. Yung para bang may tumitibok sa dibdib ko. Hindi ko alam kung puso ko ba yun o para kay Clark. Halos mabilaukan sa sariling laway si Dr. Lim. Po? Napangisi si Naila. Never mind, Doc. I'm staying. Magbabayad naman ako, di ba? Walang nagawa ang doktor kundi hayaan na lamang si Naila. Samantala sa station ng mga nurse. Clark, gusto ko makita ni Miss Villarama.
Sabi ng head nurse habang nag-aayos ng logbook. Napahiling si Clark. Third time today. Wala naman siyang schedule sa meds. Gusto lang yata ng special care mo. Biro ng isa pa niyang kasamang nurse. Hindi na lang siya sumagot. Mahina siyang umiti pero may kung anong naglalaro sa likod ng kanyang isipan. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang pinatawag ni Naila para sa mga emergencies na wala namang basihan. Minsan daw mahapdi ang likod, minsan makatiraw ang band-aid, minsan may lamig sa talampakan. Pero kahit paulit-ulit, pinupuntahan pa rin ni Clark dahil gusto niya ring makita si Naila. Hindi niya maintindihan ang sarili. Pakiramdam ni Clark, nababaliw na siya. Bago pa kumatok si Clark, bumukas na agad ang pinto. Clark! Bungad agad ni Naila. Nakasando at shorts lang. Napaka-casual para sa isang pasyente. Pasok ka. Ano pong kailangan nyo ngayon, Ma'am Naila? Diretso ng tanong habang hawak pa ang clipboard. Umikot si Naila at marahang humiga sa kama. Masakit ang leg ko. Baka pwedeng pamassage? Natahimik si Clark. Pinilit na huwag tingnan ang mapuputing hita ni Naila na nakalantad habang umaarti pa ito ng helpless. Ma'am, hindi po yan sakot ng trabaho ko. Clark? Ani Naila? Pa-cute ang tono. Ako lang naman ang patient mong ganito ka-persistent, diba? Hindi nakasagot si Clark. Bakit ba hindi mo na lang ako ligawan? Tanong bigla ni Naila. Diretsong titig habang nilalaro ang locket sa kanyang liig. Nanlamig ang batok ni Clark. Ma'am, hindi po tama. Hindi ko naman sinabing magpakasal tayo agad. Napatawa si Naila. Pero kung gusto mo, pwede rin. Nagpumilit siyang ngumiti. I-check ko na lang po yung vitals nyo. Check mo rin kaya kung anong meron sa puso ko. Kasi parang ikaw yung dahilan bakit ayaw tumigil sa pagtibok ng mabilis. Malandi nitong sabi habang nilalapit ang mukha kay Clark. At sa araw na iyon, napapailing na lamang si Clark sa kakulitan ni Naila. Pero napapangiti rin si Clark pag wala na si Naila sa harapan niya. Later that night, sa bahay ni Clark, kasama niya ang kapatid nagkiinuman sila. Tol, shot pa! Sabi ni Darren habang nilalapag ang baso ng alak sa lamesa. Clark sighed and nodded. Sabay inabot ang baso. Kanina ka pa tahimik. Di mo ako sinasali sa chismis mo. Ani Darren sabay ngisi. Wala namang chismis. Si Miss Rich Beautiful, yung pasyente mong ilang buwan nang di umuwi sa mansyon niya. Sabay taas kilay ng kapatid. Halata namang gusto ka, pare. Clark rolled his eyes. Darren, professional ako. Kaya nga hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya kayang iwasan. At wala ka naman girlfriend, mali mo siya na. Sagot ni Darren, sinabayan ng isang lagok. Tahimik. Clark looked down, then chuckled. Alam mo minsan, iniisip ko rin kung anong ginagawa niya pag wala ako sa room niya. See? Baka may tama ka rin, kuya. Hindi niya maipaliwanag. Minsan para bang hinahanap ng katawan niya yung mga malalandi pero nakakatawang banat ni Naila. Kahit nakakainis, may lambing sa boses nito na parang masarap pakinggan. At hindi rin may kakaila. Maganda talaga si Naila. Matalino, mapangis. Hindi naman masamang kilalanin mo siya. Dagdag pa ni Darren. Legal age na ako, pero kahit ako, mapapaisip ko bakit hindi mo siya pinapatulan. Hindi siya laruan. Seryoso niyang sagot. Hindi rin siya pangpling lang. Exactly! Sagot ni Darren. Kaya nga, nakakatakot kasi baka this time, yung patient mo, siya yung maging dahilan para ikaw ang maging pasyente ng lab. Kinabukasan, habang naglalakad si Clark papunta sa nurse station, hindi niya maiwasang mapatingin sa may bintana. Naroon si Naila, nakaitim na dress, nakaupo sa wheelchair kahit walang sakit. Hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Ngumiti si Naila. Napailing si Clark. Pero nginitian din niya pabalik. Kahit sandali lang. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Pero ngayon pa lang, nagsisimula ng magulo ang puso niya.
Nauhulog na ba ako sa'yo, Miss Naila? Tanong ni Clark sa isipan. Kinagabihan, tahimik ang gabi sa ospital. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng wall clock na tik-tak ng tik-tak. Kasabay ng mahinang pag-ihip ng aircon sa loob ng VIP room ni Naila. Mamahaling pabango ang amoy sa loob. Halatang pinasadya at hindi basta-basta. Kumikinang ang balat ni Naila sa ilalim ng lampshade light. Nakahiga siya sa kama habang nakasando lang at panipis na silk robe. Nagbukas ng pinto si Clark, dala ang tray ng gamot. Good evening, Miss Naila. Malamig niyang bate gaya ng dati. Nakasuot siya ng nurse uniform. Maayos ang buhok at may kalmadong kilos. Pero sa ilalim ng profesional na anyo, may kung anong kaba sa dibdib niya. Napataas ang kilay ni Naila sa ngumiti ng may pang-aakit. Just call me Naila. Ilang beses ko na bang sinabing huwag nang may miss? Nilapag ni Clark ang tray sa side table. Routine check-up lang po. Time for your vitamins and maintenance. Hindi pa man siya tapos magsalita, humiga si Naila ng mas maayos. Sabay sandal sa mga unan. Tumaas ang robe niya ng bahagya. Maintenance? I feel so maintained already. Lalo na kapag ikaw ang bantay ko. Bulong ni Naila, diretso sa mga mata ni Clark na nakatitig. Napalunok si Clark. Kailangan niyang manatiling profesional. Kailangan pong inumin ito. Ani Clark, inaabot ang gamot. Pwede mo bang ikaw ang magpainom? Mapang-akit ang tono ni Naila, sabay nga, parang bata. Para mas feel ko yung care? Humugot ng malalim na hininga si Clark pero hindi nagpahalata. Nilagay niya ang tableta sa bibig ni Naila at inabot ang baso ng tubig. Sinadya ni Naila na mahawakan ang kamay ni Clark habang iniinom iyon. Oops! Sorry. Ani Naila. Ang lamig ng kamay mo. Do you want to warm them sa ilalim ng kumot ko? Miss Naila. Naila. Seryoso ang mukha ni Clark, pero may bahagyang pula sa kanyang tenga. Please, stop. Ngumisi si Naila, saka tumagilid sa kama, nakaharap sa kanya. What if I don't want to stop? Tahimik si Clark, tumalikod na siya at kukunin na sana ang tray para umalis, nang biglang magsalita si Naila, sa tonong mas malalim, mas matalim. Magkano ka, nurse? Napalingon si Clark. Napatingin kay Nalia pero nakangiti lang ito. Hindi niya malaman kung nagbibiro ba ito o seryoso. Excuse me? Tanong ni Clark, bakas ang pagkagulat. Nilingon siya ni Naila, masinsin ang tingin. I said, magkano ka? Gusto kitang bilhin. Bibilhin kita. Nanatiling tahimik si Clark. Gusto niyang matawa, gusto rin niyang magalit. Pero ang totoo, kipit siya. Kailangan niya pa rin ng pera dahil may utang pa siya sa hospital bill ng kapatid. Kung kailangan mo ng pera, dagdag ni Naila, bumangon ito ng bahagya at naupo sa kama. Tutulungan kita. Sabihin mo lang, huwag ka nang mahiya. Bakit mo ginagawa to? Seryoso na ang tono ni Clark. Sumilay ang ngisi sa labi ni Naila. Because I want you. You're interesting. Tahimik ka. Seryoso, maalaga. Wala kang paki sa pera. Pero kitang-kita ko sa mga mata mo na napapagod ka rin. Hindi nakasagot si Clark. Parang nabasa ni Naila ang laman ng isip niya. Pero, joke lang yung bibilhin kitang part, okay? Tawa ni Naila. Mahina pero nakakabighani. Hindi ako ganyan. I'm not that cruel. Tumango lang si Clark. Nagsimula na siyang maglakad papalayo pero bago pa siya makalabas ng kwarto, narinig niya ang tanong ni Naila. Clark! Lumingon si Clark. Nakatayo na si Naila, naka-cross arms at nakangiti. Kung tutulungan kita sa kapatid mo, anong kapalit? Napakunot ang noon ni Clark. Hindi ko alam. Ngumisi si Naila. Date me. Nanlaki ang mata ni Clark. Aha? Isang date lang. I won't touch you. Hindi kita gagalawin. Hindi kita susuhulan. Let's just eat. Kwentuhan.
Baby, kahit simpleng lakad lang, hindi kita bibilin. Gusto lang kita makilala ng totoo. Wala nang nurse uniform, just you. Kilalanin natin ang isa't isa. At kapag hindi ka nahulog sa akin, hahayaan kita. Tahimik si Clark. Tila naubusan siya ng salitang maibabato. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago siya nagsalita. Okay. Okay, what? Ngisi ni Naila. Okay, let's go on a date. Napangiti si Naila at sa unang pagkakataon hindi yung malanding ngiti niya. Good, kasi kanina pa ako may outfit na nakahanda. Ah? Joke lang ulit, pero seryoso ako sa date. Saan mo gusto? Ikaw mamili. Anywhere, basta walang masyadong tao. Sagot ni Clark, seryoso pa rin. Ganun ka ba katakot na may makakita sa atin? Biro ni Naila. Umiling si Clark. Hindi. Ayoko lang ng gulo. Ayoko ng chismis. Then you better get used to it. Bulong ni Naila. Kasi simula ngayon, ako na ang magiging chismis ng buhay mo. 2 linggo makalipas, tahimik ang gabi. Sa isang private rooftop sa Makati, isang dinner setup ang sinadya ni Naila. May mga fairy lights, wine, soft jazz na tumutugtog sa background. At ang paboritong bulaklak ni Clark, white tulip. Naka-black silk dress si Naila, bahagyang backless, revealing just enough skin para mapansin, pero hindi para bastusin. Habang si Clark naman, naka-long sleeves lang at dark slacks. Clean and simple. Maaliwalas pa rin ang mukha niya, pero halatang hindi sanay sa ganitong setup. First time ko sa ganitong kasosyal na date. Ani Clark, nagbibirong ngumiti habang tinititigan ng wine sa baso. At first time mo rin siguro makadate ang kagaya ko. Tumawa si Naila, sabay kindat. Clark chuckled. Medyo intimidating ka kasi. Good, sagot ni Naila. Gusto ko yung nai-intimidate ka sa akin. At least ngayon, alam mong wala kang takas. Napailing si Clark pero di mapigilang mapangiti. Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan bakit mo ko gusto. Physically, maganda katawan mo, gwapo ka, tahimik, mysterious. Parang gusto kong tuklasin yung sekreto mo. Bulong ni Naila. Leaning closer sa table, tinitigan ang mga mata ni Clark. Napalunok si Clark. Hindi pa rin siya sanay, lalo na't dati lang niya itong pasyente. Isang mayaman at kilalang negosyante, na kahit sa ospital ay maraming staff ang lumalapit para lang humingi ng selfie. I mean, gusto mo lang ako kasi hindi ako nagkakagusto agad sa'yo. Hindi. Gusto kita kasi kahit hindi mo alam, nahulog ka na rin sa bitag ko. Napakagatlabi si Naila at dahan-dahang tumayo mula sa upuan niya. Lumapit siya kay Clark. Walang pakialam kung nasa rooftop sila o kung may staff na nakamasid. She just walked around the table, huminto sa gilid niya, at hinawakan ang balikat ito. May gusto akong gawin, Clark? Baka may makakita. Let them. At bago pa siya makapagsalita, yumuko si Naila at dahan-dahang hinalikan ang pisngi ni Clark. Isang mabagal na halik. Malapit sa labi, napapikit si Clark. Para bang hindi niya alam kung lalabanan o tatanggapin ang kilig na dumaloy sa kanya. Pagbukas niya ng mga mata, nandoon pa rin si Naila sa harapan niya. Nakatitig. Bakit mo ko hinalikan? Mahina niyang tanong. Because I want to. And because I think you want to kiss me too. Sagot ni Naila. Tahimik si Clark. Pinagmasdan lang ang mukha ni Naila. Ang mga mata niyang kumikislap. Ang labi niyang bahagyang bukas. Ang confident na postura. Pero may halong lambing na hindi niya napapansin noon. At sa loob ng ilang segundo, hindi na niya kinaya ang sarili. Tumayo si Clark. At sa unang pagkakataon, siya ang lumapit. Hinawakan niya ang bewang ni Naila. At walang pasintabi, hinalikan niya sa labi. Isang halik na hindi marahas. Naramdaman ni Clark ang kamay ni Naila na humawak sa dibdib niya. Hinila siya palapit. Pumikit sila pareho. Parehong naguguluhan,
pero sabik. Pagbitaw nila, parehong parang nahihiya. Nagtawanan na lang sila, trying to shake off the intensity. Akala ko ako lang ang mababaliw. Bulong ni Naila. Akala ko rin, hindi ka seryoso. Sagot ni Clark. Seryoso ako. Siguro sa iba. Laro lang pero sa'yo. Gusto kong totoo. Totoo? Yeah, totoong ma-in love. Natigilan si Clark at sa gabing iyon, nagpatuloy ang date nilang dalawa. Masaya at naging komportable sa isa't isa. Hindi din maiwasan ni Clark na titigan si Naila. At doon na napagtanto ni Clark ang totoong nararamdaman niya. Mabilis ang paglipas ng buwan. Sa bawat araw na lumipas, lalong lumalalim ang koneksyon ni Clark kay Naila. Madalas na rin silang lumabas at mag-date na dalawa. Nakikilala na nila ang isa't isa. Lumabas na rin sa wakas si Clea sa ospital pagkatapos makonfine na naman dahil na dengue. At mabuti na lamang magaling na ito. Nakauwi na sa kanilang bahay. Naroon si Clark sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng park. Naka-uniform pa rin siya. Hindi pa nakakauwi mula sa shift. Pero may ngiti sa kanyang labi. At may kakaibang kinang sa kanyang mata habang nakatitig sa babaeng kaharap niya. Si Naila. Nakasundress ito, kulay lilac. Ang buhok ay nakalugay at bahagyang nahihipa ng malamig na hangin ng hapon. May dala itong maliliit na paper bag at walang kaabog-abog na inabot iyon kay Clark. Para kay Clea, nakangiting sabi ni Naila. Cute na scrunchies, mga pastel, mukhang mahilig siya sa accessories. Kinuha iyon ni Clark, bahagyang natahimik. Salamat, Naila. Hindi mo naman kailangan gumastos pa. Clark, nilingon siya nito, nakakulot ang kilay pero nakangiti pa rin. Don't say that. Gusto ko rin makita kang ngumingiti ng ganyan. Yung hindi pagod, yung hindi laging pasa ng mundo. Napangiti si Clark. Hindi niya masabi kung bakit. Pero tuwing kasama niya si Naila, tila may ibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang hindi siya ang lalaking pagod sa 3 shift sa ospital. Parang hindi siya ang lalaking halos hindi na makatulog dahil sa pag-aalaga sa kapatid. Tuwing kasama niya si Naila, gumagaan ang pakiramdam ni Clark. Alam mo, Clea asked me about you. Biglang sabi ni Clark, iniikot ang tasa ng kape sa kanyang harapan. Tinatanong niya kung ikaw daw ba yung sinasabi ng mga nurse na girlfriend ko. Anong sagot mo? Nakataas ang kilay ni Naila, pero may halong kilig ang tono. Wala pa akong sinagot. Sagot ni Clark, sabay lagwak ng kape. Sabi ko, secret muna. Tumawa si Naila, sabay yuko. Pinipigilan ang ngiti. Well, kung ako ang tatanungin, pwede naman nating gawing official, di ba? Tahimik si Clark. Naglakbay ang kanyang mata sa paligid ng coffee shop. Sa mga fairy lights na nakasabit sa kisame. Sa mga taong masayang nag-uusap. Sa tunog ng acoustic music na bahagyang bumabalot sa paligid. Tumingin siya kay Naila. Naila, salamat ah. Hindi ko alam kung ano nakita mo sa akin pero kahit nung una, yung mga biro mo, yung pangasar mo, parang may ibang epekto. Marahan hinawakan ni Clark ang palad ni Naila. Mainit ang palad ni Naila. At kahit anong init pa ng kape, wala pa rin tatalo sa init na ibinibigay ng presensya ni Naila. Ano tayo ngayon, Clark? Tanong ni Naila, nakatingin ng diretso kay Clark. Let's stop beating around the bush. Tumingin si Clark sa mga mata ni Naila. Ikaw ang kasama ko ng mga panahong akala ko. Puro trabaho lang dapat. Pulong ni Clark. Ganun din ako, Clark. Sagot ni Naila. Hindi mo alam. Akala ko masaya na ako sa buhay kong mag-arabo pero ang totoo, walang saysay lahat ng yun kung wala kang kasama. May ilang segundong katahimikan hanggang sa marahang hinapit ni Clark ang kamay ni Naila papalapit. Tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit dito. Yumuko si Clark at marahang hinalikan sa noo si Naila. Sa akin ka lang. Namula si Naila sa tawa.
Alam mo bang kung dati mo yung sinabi, iisipin kong cheesy ka? Totoo naman eh. Sagot ni Clark. Ngumiti si Nyla sa kamarahang humalik sa pisngi ni Clark. Then prove it. Ngumiti rin si Clark. Simula ngayon, araw-araw. At sa araw na yon, naging saksi ang hangin at mga bituin sa umuusbong na pagmamahalan ni na Clark at Nyla. 4 na taon lumipas. Tahimik ang umagang iyon sa isang malaparaisong bahay sa tagiliran ng Batangas. Palamig ang simoy ng hangin, ngunit ang init ng tahanan ni Nyla at Clark ay dama sa bawat sulok. Clark! Bilisan mo! Si Chloe tumatay na naman, oh! Tili ni Nyla habang bitbit ang isa sa triplets nilang sanggol. Si Chase na nakangisi habang nakasabit sa leeg niya. Lumabas si Clark mula sa kusina. May hawak na bote ng gatas at naka-apron pa. Natatawa sa asawa. Sa kabila ng magulo nilang mga anak, masaya ang bawat araw sa kanila. Ilang taon na rin mula nang una silang magkakilala sa ospital. Isang clerk na mayaman at isang seryosong nurse na hindi makatingin ng diretso sa babae. Ngayon, sila na. Mag-asawa. Magulang na. Habang pinapalitan ni Clark ng diaper si Chloe, nilingon siya ni Nyla. Clark? Oh, naalala mo pa ba yung unang beses kitang tinanong kung magkano ka? Napangiti si Clark. Pilit na hindi natatawa. Oo naman. Akala ko, totoo. Nakaisip talaga ako nun. Kasi, kailangan ko talaga ng pera kay Clea. Hala, love, sorry na. Joke lang talaga yun. Sabi ni Nyla habang humahagalpak sa tawa. Pero alam mo, sa sobrang takot ko, munti ko na talaga sagutin yun ang presyo. Biro ni Clark. Magkano sana? Tanong ni Nyla, mapanokso. Sakto lang sa isang dinner date. Tapos, pang lifetime na pala yung kabayaran. Sagot niya sabay halik sa noo ni Chloe at yakap kay Nyla mula sa likod. Smooth! Ani Nyla habang nangingiti habang pinapanood ang asawa. Lumapit si Helen, ang kaibigan ni Nyla na palaging nakabuntot sa mga chismis noon. Dala niya mga bagong labang damit ng mga sanggol. Hoy, grabe! Ang bait mo na talaga ngayon, Nay. Hindi ko na matandaan yung version mo dati na minumura mga kasambahay at may 6-inch heels kahit sa loob ng bahay. Sabi ni Helen habang tinutupi ang mga damit. Tumawa si Nyla. Ako rin, hindi ko na maalala yon. Iba pala talaga pag may nagmamahal sa'yo. Yung hindi ka lang sinasagot, kundi tinatanggap ka rin, kahit baliw ka minsan. Hay, sa wakas, the lioness is tamed by love. Natatawang sagot ni Helen. Napatingin si Clark sa dalawa. Anong lioness? Wala, love. Secret naman niya ni Helen. Sabay kindat ni Nyla. Nagpatuloy ang umaga sa tawanan, kulitan at pag-aasikaso sa 3 sanggol. Pero kahit pa man magulo, may iyakan at puyat, hindi pa rin matatawaran ang saya ng isang pamilyang buo. Nang gabing iyon, habang tulog ang mga bata, nasa terrace si Nyla at Clark. Umuugoy ang hammock na tinatambayan nila. Nakasandal si Nyla sa balikat ng asawa. Clark? Oh, salamat ha. Sa lahat. Hindi ko na siguro mararating to kung hindi mo ko tinanggap noon. Kung hindi mo ko minahal kahit noon. Ang dami kong kahartihan. Hinawakan ni Clark ang kamay ni Nyla. Wife, ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng buo. Oo, nag-umpisa tayo sa laro. Sa biro, sa flirt. Pero habang lumilipas ang panahon, napatunayan kong ikaw ang tahanan ko. Napangiti si Nyla. Gusto mo pa ba ng triplets? Part 2? Oy, wag muna. Kailangan muna ng tulog. Natatawang sagot ni Clark. Paano yan? Parang nahuhulig ulit ako sa'yo gabi-gabi. Sabi ni Nyla, pabulong habang inaamoy ang leeg ng asawa. Di, sasaluhin ulit kita habang buhay. Sagot ni Clark bago niya halikan ang labi ni Nyla. Mula sa crib parang narinig ni Chloe ang halikan, kaya tumangis ito. Round 2.
Sigaw ni Clark sabay tayo. Clark! Diaper muna bago halik. Tili ni Naila habang humahagikik. Walang perpektong pag-ibig pero ang kay Naila at Clark, totoo. 11:00 na ng gabi sa bahay ni Naila at Clark, tahimik na ang paligid. Sa wakas, nakatulog na ang tatlong munting sanggol matapos ang ilang oras na iyakan. Pagpapalit ng lampin at dede session na tila walang katapusan. Nasa sala si Naila at Clark parehong nakaupo sa carpet sa harap ng sopa. Pagod na pagod, nakasandal sa isa't isa. Magulo ang buhok. May bahid pa ng gatas ang laylayan ng suot ni Naila. Habang si Clark ay halos nakapikit na habang hawak ang isang bote ng tubig. Nagbiruan sila tungkol sa mga kalokohan ng kanilang mga anak. Si Chloe kinagat ako sa balikat. Reklamo ni Naila, habang si Clark naman ay tumatawa. Ako natapakan ni Jay sa leg. Ano ba yan? Kahit pagod, napapatawa pa rin sila ng kanilang tatlong munting biyaya. Ngunit nang lumalim ang usapan, hindi naiwasan ni Naila ang magtanong. Clark, napapagod ka na ba? Saglit na natahimik si Clark bago sumagot. Oo, napapagod. Pero hindi ako sumusuko. Kasi mas mahirap isipin. Wala kayo sa buhay ko. Minsan naiisip ni Naila, paano kung mas pinili ni Clark ang tahimik na buhay o kung bumalik siya sa dati niyang makasariling ugali. Pero pinutol ni Clark ang pangamba niya. Hawak ang kanyang kamay. Nay, mas nakakapagod i-imagine na wala ka sa tabi ko. Mas mabuti nang may iyakan at kaalat, basta kasama ka at ang mga bata. Naluha si Naila sa mga salita ni Clark. Ibinuhos niya ang kanyang takot. Minsan pakiramdam ko, hindi ako mabuting ina. May mga araw na naiirita ako at parang kulang ako. Ngunit tapat si Clark sa sagot. Hindi mo kailangan maging perfect. Mahal ka ng mga anak natin at mahal na mahal kita. Sa gitna ng pagod at hirap, nagbiro si Naila. Best husband ka ba talaga? Tumawa si Clark. Since day one na pinakasalan kita. Pinatibay nila ang pangako sa isa't isa na kahit ilang beses pa silang magka-diaper war o magkapuyatan, hindi nila iiwan ang isa't isa. Habang yakap ni Clark si Naila, muli niyang pinatunayan ang pangako. Kahit mag-away tayo, kahit mainit ang ulo, uuwi pa rin ako sa'yo. Ikaw ang tahanan ko, Nay. Sa simpleng yakap at apulos, naghihilom ang mga pagdududa ni Naila at napalitan ng kapanatagan. Kinabukasan, mataas na ang araw ng magising si Naila. Nakakapanibago, walang iyakan mula sa taas. Walang halakhak na gumigising sa kanya. Sa halip, naririnig niya ang mahinang huni ng mga ibon at tunog ng tubig mula sa garden fountain sa labas. Pagmulat niya, wala sa tabi niya si Clark. Agad siyang bumangon. Nakasuot pa ng oversized shirt at cotton shorts. Lumabas siya ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto patungong garden, doon niya nakita ang tatlong taong mahal na mahal niya. Naabutan niya si Clark na pinapainom ng gatas si Chase habang si Chloe ay masiglang nagdidilig ng halaman gamit ang maliit na pink watering can. Masigla siyang binati na mag-ama. Good morning, Sleepyhead. Napangiti si Naila at umupo sa tabi nila. Tuwang-tuwa si Chloe nang sabihin na kailangan ni Mama ng beauty rest. Sabay proud na inamin na si Papa ang nagsabi nito. Pinakita naman ni Clark ang inihanda nilang pagkain. Pancake, itlog at prutas. Kami ang nagluto. Si Chloe tumulong mag-iwa ng strawberries kahit kalahati naubos niya. Biro ni Clark, natawa silang tatlo sa kulitan. Habang sabay-sabay silang kumakain, tinanong ni Naila kung ano ang plano nila para sa araw na iyon. Garden Day! Masiglang sagot ni Chloe, sabay banggit ng mga gagawin. Magpupulot ng tuyong dahon at magtatanim ng sunflower. Tumango si Clark at nagdagdag pa. At pagkatapos, pwede mag-story time sa labas. Habang kumakain, may halakhakan at kwentuhan. Si Naila, kinukwento kay Chloe kung paano siya natutong magtanim noong bata pa siya.
Si Clark naman ay nagbibiro na baka kailangan nilang magtayo ng maliit na tindahan ng halaman sa tabi ng bahay. Matapos kumain, nagsimula na silang magtrabaho sa garden. Si Chloe, nakasuot ng maliit na straw hat. Masayang tumutulong maghukay gamit ang maliit na pala. Si Clark naman ay nagbubungkal ng lupa habang buhat-buhat si Chase sa baby carrier, na parang tuwang-tuwa sa nakikita. Nang matapos nilang itanim ang sunflower, umupo sila sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng garden. May dala silang baso ng malamig na juice at isang malaking bowl ng prutas. Gusto ko, ganito araw-araw. Pulong ni Naila habang nakasandal kay Clark. Pwede naman. Sagot ni Clark. Hindi kailangan magbakasyon para magbanding. Kahit dito lang sa bahay, basta kasama tayo. Sumandal si Chloe sa tuhod ni Naila. Mama, Papa, kapag lumaki na ako, gusto ko pa rin tayong magkasama sa garden. Ngumiti si Naila at hinaplos ang ulo ni Chloe. Basta gusto mo, nandito lang kami ni Papa. Promise po? Tanong ni Chloe. Sabay na sumagot si Clark at Naila. Promise. At sa garden na iyon, sa ilalim ng araw, natapos ang araw nila na puno ng tawanan, kwento at tahimik na pagmamahalan. Lumipas ang panahon, ngunit nanatiling matatag ang samahan ni Clark at Naila. Mula sa maliliit na tawanan sa hardin hanggang sa malalaking pagsubok na dumaan. Hindi nagbago ang pangakong binitawan nila noon. Lumaki ang triplets na saksi sa pagmamahalan ng kanilang mga magulang. Pagmamahalang hindi lang sa magagandang araw, kundi lalo na sa mahihirap na panahon. At habang patuloy ang pag-ikot ng mundo, isa lang ang tiyak nila, saan man sila dalhin ng buhay, mananatili silang magkasama at walang iwanan. Wakas!